Ay, magandang araw mga paps, mga kapasada, sa lahat ng aking kababayan dito sa ating bansang Pilipinas. Habang nanonood po ako ng hearing nitong Huadcom, talagang hindi po pwedeng hindi ako hindi ako sumausaw dito sa usapan dahil masyado, hindi lang halata, obvious masyado mga kababayan kung paano sila paikot-ikot na lang dyan sa confidential fund na siya pa yatang pagmumulan kuno ng lahat ng kanilang mga nakitang kapalpakan sa opisina ng ating OBP, ating VP Sara, tungkol sa kanyang confidential fund. Andyan daw yung lahat ng grounds para siya ay ma-impeach. Nakakatawa lang Ewan ko ba, siguro palibhasa hindi mga abogado itong mga to. Ito ngang mga simpleng mamamayan ay nakakaintindi. Pag sinabi kasing confidential fund, so ibig sabihin confidential in nature. Hindi natin pwedeng busisiin at hindi po natin pwedeng ibuyang-yang yan sa kahit kanino, di ba? Dapat talagang nakakaalam dyan. Kaya nga sinabing confidential fund, okay, mayroong mga iilan na pwedeng makialam, kagaya ng COA, kasi yun ang mandate sa kanila na lahat ng mga fund from the government ay dadaan talaga sa kanilang audit, di ba? At saka yung auditor mismo ng OBP office itself, sila ang nakakaalam dyan, o ilan lang siguro. Kasi nga hindi po pwedeng ibuyang-yang yan sa lahat dahil napakadelikado. Ang hindi ko maintindihan, kung nagmaang-maangan lang talaga itong ating mga congressman na members po ng Huadcom, hindi nila maintindihan yung confidential. Gusto talaga nilang halukain, himay-himayin kuno. Ang daming binanggit. Kasi ito parang last day nila ngayon Alam niyo mga sinasabi doon, hindi na sila nag-imbestiga kasi nilangaw na wala na mga resource person Sa kanila na lang parang meron silang privileged speech na pinag-iiwan bago matapos itong hearing na ito. Isa-isa doon sa mga Huadcom members. Ayon sa kanilang mga litanya, halos pare-parehas yung kanilang sinasambit. Dahil sa confidential fund, andyan daw yung malversation, tapos betrayal of people and everything. Doon lang talaga sila. Paano ito tatayo sa impeachment proceeding? Anong meron? Unang-una, pagkukuhanan nyo ng grounds ay confidential fund na hindi naman dapat ito ibuyang-yang sa lahat, diba? At ang COA din ay meron na silang audit na ipinalabas. Malinis po ang record ng OBP pati sa DepEd. Huwag nyo na kasi itong gorgorin. Talagang ang pakay nyo lang halata naman Ito lang masasabi ko, mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Huwag tayong maniwala sa mga nag-iimbestiga na ito. Naalala ko nga, kung hindi lang namatay yung dating Senator Defensor Santiago, dahil ako'y mahilig talaga makinig sa mga proceedings. Yung impeachment kay dating Chief Justice Corona, natapos ko rin yun. Tanda ako pa nga si Senator Lapid ay sumausaw na rin sa usapan during the time. Tanda ko lahat dahil napakahilig ko talaga sa makinig kung ano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan. Kaya halata ko, alam ko kung sino ang may katinuan dyan Sabi pa nga ni Defensor dati, dahil ganun din yung mga nag-iimbestiga dati, claiming that sila ay malinis sa kanilang sarili. Napakalinis nila kung sila magsalita. Yung pala
nakatago din yung mga baho ng mga damuhong ito. Kaya maniniwala ba tayo dyan? Yung mga nag-imbestiga dyan, grandstanding ginagawa. Magaling din pumili ito si Tambaluslos eh. Mga ginawa niyang mga nagli-lead dyan sa Quadcom na yan, yung 4 na committee. Una, hindi mga abogado. Pangalawa, mga re-electionist. Tapos nilagyan niya pa din, pinaghahalo niya yung mga rebelde dyan, diba, na nasa loob na ng kamara ng Kongreso. At mayroon ding mga mamamatay tao dyan, diba, lahat na nandyan eh. So ang layunin lang talaga nila ay gipitin, sirain ang pangalan ng mga Duterte, particular kay VP Sara. Pati nga ang ating dating Pangulo hindi makaligtas eh. Pero hindi sila umubra doon. Ngayon, itong mga nagsasabing dapat siyang kasuhan, ito ang grounds, dapat siya talaga ma-impeach. Sabi ni Santiago, imbestigahan nyo nga mga sarili ninyo. Pero ganito ang litanya talaga ni Senator Santiago. Kung bigyan pa ako ng Panginoon ng dugtong sa buhay ko, dahil kayo ay nagmamalinis, imbestigahin ko kayong lahat. Pati yung sarili ko, imbestigahin ko din. Para makita natin kung malinis ba tayo. So, mga kababayan, anong ibig sabihin ni Santiago? Kahit siya sa sarili niya, hindi niya pinupuri yung sarili niya na siya ay malinis at siya talaga ay walang ginawang kabalbalan sometimes siguro, di ba? Given yan sa mga politiko, mga kababayan. Ba sabi niya, imbestigahin ko pati sarili ko. So ibig sabihin, malamang mayroon din siyang mga lapses, no, sa kanyang pag-disburse ng fund niya o yung kanilang mga budget, hindi natin alam, di ba? Na minsan siguro ay nagagamit sa ibang bagay. Yun ay given naman sa kanila eh. So sa madaling salita, itong mga nag-imbestiga ng mga buhaya dyan sa Kongreso, ang tawag ko sa kanila ay nuknukan ng pagkahipokrito. Mga hipokrito kayo. Lahat kayo dyan hipokrito. Sa totoo lang. Mamalinis kayo, imbestiga kayo, tapos sasabihin nyo na ganito, ganyan, si Vice, diba? Daming ninakaw, binulsa yung kapirahan. Niknik ninyo. Sinong maniniwala sa inyo? Sos, Mariosep. Hindi kami papayag na si VP Sara ay gorgorin ninyo. Ginagamitan nyo na nga eh, from the beginning ng braso talaga, matindi eh. Sige lang. Kasi ganyan naman ang buhay ng tao eh. Pagka bumaliktad yung gulong nito, pag kayong nasa ilalim, doon nyo mararamdaman na ganito pala. Diba? Sa madaling salita, mga kababayan, ako, pagka ang pag-usapan natin ay politiko, simple lang ang pananaw ko dyan eh. Sa kanila, merong iba talaga na hindi ko masasabi talaga na sila ay, sinasabi pa sa Bisaya, putli, no? Hindi ko masasabing sila talaga ay walang bahid. Lahat po yan sila may bahid. Basta sa ngalan ng politika, asahan ninyo, mayroon yan lahat, no? Pero kasi iba-iba. Merong tinatawag na grade, no? Yung masyado na talagang sakim. Kaming mga mamamayan, alam na namin yung gawain ng mga politiko. Huwag nyo na kaming paikot-ikotin pa na puro kayo kahambugan, puro kayo pagmamapuri sa sarili ninyo. Diba? Sana tamaan ng kidlat yung mga yung mga nuknukan ng sinungaling dyan eh. Diba? Ako, ang kinaasar ko lang sa mga politiko na nagmamalinis sa sarili at sasabihin na wala akong katiwalian. Hindi ako tiwali. Malinis ako. Alam nyo, lumang tugtogi na yan, wag kami. Diba? Hindi naman lahat grade. Given na nga eh, na sa politika talaga nandyan yung pera.
Huwag nyo na kaming paikot-ikotin pa. Ang gusto lang namin sana, maglingkod kayo. Nang hindi naman, kamal na lang lahat para sa inyo. At dakot para sa mamamayan. Mabaliktad, di ba? Given yun, dakot lang sana ang kunin ninyo. At yung kamal, ipamahagi ninyo sa taong bayan. Kung may proyekto, ayusin ninyo. Diba? Huwag yung puro na lang sa inyo. Yun ang masakit. Yun ang problema ng iba. Alam na natin yan kapag isang lugar ng politiko na wala namang asenso sa kanyang bayan, alam na. Diba? Kaya kayo dyan, mga horrible congressmen, mag-ayos-ayos kayo. Hindi man kayo lahat greedy, pero given yan na lahat kayo meron, diba? Kaya wag na lang kayo magmamalinis na as in na sabihin nyo sa publiko na malinis kayo, dahil wala talaga. Ang tinitingnan na lang namin ng mga taong bayan doon sa mga politiko na naglilingkod sa bayan. Sabi nga doon sa iba, yung English na nila, yung ano na lang, less corrupt, less devil, di ba? Inihingi lang naman namin kapag nakaupo na kayo, dahil ini-exercise din po namin yung aming mga karapatan, kaya kailangan namin bumuto. Si VP Sara, binoto siya ng 30 million voters nationwide, yung kanyang constituent. Kayo dyan sa Kongreso, by district lang kayo. Ilan lang naman yung sakop ninyo sa distrito ninyo, tas napakaangas ninyo magsalita. Lalo pa itong mga party list, diba? Itong party list dapat talaga sa akin maalis na to. Ibalik natin na tanging yung mga tumatakbo lang sa eleksyon sa kanilang mga distrito yung magiging congressman, congresswoman, congressman, no? Hindi yung party list, kasi nagagamit Sabihin nila representative daw sila doon sa mga laylayan. Laylayan ba yan? Yung iba dyan, dating politiko. Yung iba dyan, kapatid ng politiko. Ubod ng yaman, di ba? Kapag sinabi mo ikaw, nagre-represent ka sa, halimbawa, ang dadalhin mong party list para sa mga gwardya, di dapat gwardya ka rin, di ba? Hindi yung kagaya dati, anak yata ng isang pangulo yun na gusto mag-represent dyan sa mga gwardya, di ba? O ito, dami dyan, alam nyo yan. Kaya dapat alisin na yung party list. Manawagan natin sa Supreme Court yan, na sana din yung mga bagong mailik na mga congressman, diba, sa susunod na Congress mag-legislate na kayo ng batas. Kung hindi amendahan nyo yung party list, alisin nyo na yan. Para ang ibubuto talaga natin yung tumatakbo dyan sa ating mga distrito na lang. Nagagamit nila, ilang percent lang mayroon nang makakaupo. Lalo pat nagagamit ito ng sino man. Tinan nyo, dahil sa party list nakaupo na yung mga NPA dyan sa loob ng Kongreso, di ba? Nakaupo na dyan na hindi mo na malaman. Wala na, pinasukan na tayo ng lahat ng mga masasama dyan sa kamara. Kaya dapat alisin na rin yan. At panawagan ko sa aking mga kababayan, huwag tayong bibitaw na suportahan ang mga Duterte. Dahil alam ko, sa dami na ng mga presidente, vice president na dumaan, tanging meron lang ako nakikita sa kanilang improvement talaga. Dahil kung yun lang din sila na dating mga crocodile dyan sa gobyerno, wag na. Kaya kahit nabudol tayo, ibabango natin to. Kailangan wag tayong maging duwag. Ituloy natin yung laban with VP Sara, na kung po pwede lang lalabas tayo lahat
para gusto nyo, paupuin na natin siya ng mas maaga. Kasi hintayin natin, kapag na-impeach si Inday, malamang hindi siya pwedeng kumandidato. Hindi rin siya pwede nang humawak ng kahit anong tungkulin sa mga offices ng government. Tandaan natin yan. So, kung tutuluyan talaga nila si Inday, depende na yan sa mga senador. Kung mawalan sila ng konsensya dyan, diba? Sa bagay, meron pa namang ibang Duterte. Hindi tayo papayag na hindi Duterte yung magiging susunod na presidente. Mga kababayan, kailangan Duterte pa rin para ituloy ang ligasiya ng ating former President Mayor Digong, diba? Kaya huwag tayong bibitaw. Yan lang ang aking panawagan sa inyo. Anuman yung naranasan ng ating Vice Presidente ngayon, ay lagi tayong kaagapay. God bless everyone.